dumipin sa mga kababayan si Attorney Panelo. Legal opinion lang daw ni Digong yung mga akusasyon na yung 2025 national budget may mga blank items daw. Ito'y matapos mga kababayan sabihin ni Executive Secretary Lucas Bersamin at saka ng ating Pangulong Bongbong na sinungaling si Digong. Fake news, peddler. At sabi ni Lucas Bersamin sa kanyang official statement, the peddling of such fake news is outrightly malicious and should be condemned as criminal. So ang ibig sabihin nito mga kababayan, pwedeng makaso itong si Digong, matambakan ng kaso, may disbarment case, may recommended crimes against humanity, may possible case pa na sedition po kasi ginagatungan yung ating armed forces na mag-alsa, mag-aklas. Tapos yung kaso sa ICC, sige po ang gawa ng kaso ni Digong. Yung mga kasong kinakarap, siya man lang po ang may gawa. And because of that statement, official statement po ni Bersamin, biglang dumipensa si Panelo, legal opinion man lang niya. Yung mga statement mga kababayan ni Digong, sabay-sabay na pinapakalat ng kanyang mga minions. Yan mismo, yung kanyang congressman si Isidro Ungab, 6 hours ago, pages with blank items in the BICAM report, pirmado. Yan ang pinapakalat niya ngayon. Yan daw, mga pirmado, tapos blanco. Yan ang dami niya. Yan. Sabay-sabay po ang mga propaganda nila. Pa-autograph mga Mr. President, blanco pero pirmado. Mean the vote. Yan yung mga page nila mga kababayan na ginagamit para magpakalat ng fake news. Yan yung Mr. Maravillas yung sinasabing pirmado ni Ongab. Ayan po. May mga pirma, wala man pangalan po. Di maintindihan kung sino nagpirma. Malamang si Mary Grace Piatos na naman po ang nagpirma niyan. Hindi man po kapanipaniwala yung mga ganitong documents. Kasi yung dokumento nga na sinabmit ni Sara Duterte ng mga kasama niya sa Office of the Vice President, non-existent po. Mga multo. Lumalabas, nagawa-gawa lang. So yung sa confidential funds, may record sila mga kababayan na sanay sa paggawa ng mga kwento. Fabricated stories, fabricated documents, tulad ng Mary Grace Piatos, Kokoy Villamin. Malamang itong pinapakita po na mga dokumento ni Ungab. May mga pirma po, nakasulat-sulat lang. Wala man pong pangalan kung sino nagpirma niyan. Siguro kailangan itong si Ungab po, ipatawag ng Ethics Committee. Kasama dapat ito sa imbestigahan. Congressman siya . Itong mga pinapakita niya, kailangan i-examine to. Sino-sino ang mga nagpirma niyan? Baka gawa-gawa, mga kababayan ito para lang lasunin yung isipan ng mga tao. First, purposely for black propaganda laban sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So I think kailangan ng umaksyon. Anyway, nagpahayag na po si Ace Barbers, Congressman Ace Barbers, na yung mga vloggers daw na siging pakalat ng fake news, ipapatawag. Isama na ninyong ipatawag si Ungab. Kasama ninyo sa Congress. Kaalyado ni Digong. Kasi, sige pakalat po ng mga dokumentos. Ito yung naging base ng akusasyon ni Digong na gusto na naman gatungan po yung armed forces na magkudita. Tapos nanawagan sa mga mamamayang Filipino, wag na daw magbayad ng buwis. Gustong isabutay po yung pag-unlad ng bagong Pilipinas. Yan ang malinaw po na agenda. Kasi gusto nilang si Sara ang magpatuloy sa presidency ng ating Pangulong Bongbong. Gusto nilang tanggalin yung ating Pangulo.
Kaya I think tama itong post ng isang netizen po. Yan si Jesus Palsis, sabi niya diyan sa kanyang post, the most viral fake news of 2025. Yet, DDS blogger Jun Abines and ex-President Duterte should be prosecuted for fake news under the revised penal code section on false publications and or false utterances. I look at the 2025 budget sa website ng Department of Budget and Management and I look at the agencies na sinasabing may blank spaces or blank check at wala akong nakitang blank. Wala akong nakitang blank. Yan mismo yung challenge ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sinare niya yung website ng DBN. Pwede niya ninyo i-download. Tingnan ninyo niya kung may blanco. Tapos ang sinasabi ng mga minions ni Digong, ang depensa po, sabay kaman niya sa level niya ng bicameral conference committee. Malamang hindi pa yun na final. At saka itong pinapakita po na mga signatures, may pirma at may page na blanco po ang mga items. Yung mga pirma nga po, hindi maintindihan kung sino pumirma. Wala man pangalan. Yeah. Wala man mga pangalan, the amount of blank. Malamang gawa-gawa man lang ito. Gawa-gawa nila, mga kababayan, para lasunin yung isipan ng mga tao, gatungan, magalit laban sa ating Pangulong Bongbong at sa Kongreso. Kaya sabi ko, kailangan siguro, itong congressman na to, si Ungab, ipatawag po ng Ethics Committee, filean siguro ito, para maipatawag, filean ng reklamo sa Ethics Committee, para maimbestigahan. Ayan po. Coordinated po mga pages ito ng mga Duterte. Yan President Duterte supporters. Yan ang pinapakalat nila para galitin yung ating mga mamamayang Filipino. So panahon na siguro na papanagutin sila for spreading fake news. Kasi tahasan ang sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nagsisinungaling si Digong. Kaya sabi ni Jesus Falsis, Jun Abines post niya has over 200,000 likes in over 150,000 shares. The most viral fake news launched by the Dutertes yet. The allegations initially sounded incredible but also believable. The DDS and Duterte are banking on the Marcoses being known to be corrupt. It is easy to debunk by the people in government and people who know how to fact check. But what about the people who just like clicking online and are mindless DDS zombies? Duterte is really trying to steer propaganda against the Marcoses, either to lay the basis for their ouster or ensure Sara Duterte will be in a winning position in 2028. Parehas mga kababayan yung aming analysis. Yan man talaga po ang agenda. Siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos, galitin yung mga tao para mag-alsa laban sa administrasyon at iluklok si Sara bilang presidente by force. Ganun ang agenda nila mga kababayan. At malamang sa malamang may funding galing po sa ibang bansa. Alam na ninyo. Kaya ayaw po tumigil. Sabi po niya, if BBM and Bersamin and the Marcoses and their allies do not do anything to actually stop the fake news and propaganda of the Dutertes, they will meet the same fate as the Aquinos, whose legacy have been tarnished by historical revisionism. How ironic that the Marcoses, who are beneficiaries and instigators of fake news and historical revisionism, will also be victims of fake news unless they actually do something about it. Kasuhan ang mga DDS vloggers na nagkakalat ng fake news, kasuhan at ikulong si Duterte. That's the only option for the Marcoses. May punto, mga kababayan. Anyway, pwede talaga po na file ng legal action si Digong for
for spreading fake news. Kaya po, nagparinig na si Bersamin. Si Bersamin po, dating Chief Justice. Alam niya yung batas, kaya sinabi niya yun. The peddling of such fake news is outrightly malicious and should be condemned as criminal. Kasi po, may batas po sa pagpapakalat ng laban sa pagpapakalat ng fake news. Legal action against spreading fake news. Yan po, malinaw. The spread of false information or fake news about an individual within an institution can be damaging and may constitute a legal violation. In the Philippines, there are legal remedies available to address such actions. In the Philippines, spreading false information about someone can potentially fall under the purview of defamation laws, including libel and slander, as defined in the revised Penal Code. Additionally, the Cybercrime Prevention Act of 2012 covers online defamation and false information. So, pwede silang filean po ng violation ng cybercrime law. Kaya biglang dumipin sa si Panelo. Sabi ni Panelo, legal opinion man lang yan, hindi ko. Legal opinion na pala ngayon ang pagkakalat ng false information, ng fake news. Huwag kami Panelo. Ito po si Lawyer Panelo. Lawyer Panelo. Sorry, mali lang ako ng pagbigkas. Hindi lawyer pala. Ayan, sabi niya, ex-President Rodrigo Duterte was only stating a legal opinion based on Davao City 3rd District Representative Isidro Ongab's claims that the 2025 General Appropriations Act was signed despite irregularities. Malabo po. Pati yung pirma doon sa sinasabing dokumento, wala mang mga pangalan. Ang ating theory, mga kababayan, gawa-gawa lang itong mga dokumento para galitin yung ating mga mamamayan. Wala mang mga pangalan. Para itong, baka yung gumawa nito, parehas ng gumawa po ng mga acknowledgement receipts ni Sarah. Kaduda-duda ang mga... Paano ba ga-identify mo yan kung totoo yan mga firma? Sino pumirma? Wala mang mga pangalan, di ba? Mga kababayan. Hindi mo maintindihan. Hindi mo mabasa mga kababayan kung sino to. Mga taong ito. Wala mang mga pangalan. Dapat may mga pangalan ito ng mga congressmen. Kaya I think kailangan ireklamo ito si Ungab sa Ethics Committee, magsagawa ng investigasyon. Isama dito sa papatawag yung mga fake news vloggers po. Sabi dito sa balita, ingat tayo sa fake news. Mag-ingat tayo sa fake news sa mga detractors ng House, lalo na sa mga nangyari sa mga hearings natin. Siyempre, may nagbabatikos. Kasama rin talaga yan sa trabaho natin. Pero iwasan na lang natin ang pagpapakalat ng fake news. Pero sabi po ni Surigao del Norte, 2nd District Representative Robert Ace Barbers, naiimbestigahan ng Kamara ang mga vlogger na nagpapakalat ng fake news upang siraan ang Quad Committee at ang mga miyembro nito kabilang na siya. Kaya natin sinasabi na kailangang magkaroon ng regulatory framework para itong mga vloggers na ito hindi na umaabuso, sabi pa ni Barbers. Ngayon, hindi na vlogger po. Kasama na yung congressman, pati dating Pangulo. Ipatawag ninyo uli si Digong, tapos isama ninyong isubpena yung mga nagpakalat na mga vloggers nitong sinasabing mga blankong dokumento. At saka si Ongab, kailangan siguro sampahan ng reklamo sa Ethics Committee kasi siya yung source. Kanya itong page mga kababayan, Isidro Ongab.
Yan o. Siya nagpakalat niyan. Pages with blank items in the BICAM report pirmado. Magsagawa kayo ng thorough investigation dito kasi mismo na ang ating Pangulong Bongbong Marcos ang nagsabi. Yan yung ating Pangulo. Pakinggan natin muli. Sir, regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa blank items? He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA nang hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, it's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying, it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang gaganto, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisiin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa. Para mapatunayan na tama ang sinasabi ko, kasinungalingan yan. That's my reaction. Sir, regarding po sa possible extent... So yan ang challenge ng ating Pangulong Bongbong Marcos. O di chinik nga ng ilan sa mga nakasubaybay. Ayun na nga po. Totoo yung sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Walang blanco. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Tinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.